tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito? Vice President? Yes. The name of the editor of the book is Raul Manuel. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, kasi I started with questions on the DepEd confidential funds for 2023. Tingin ko, Madam Chair, if the resource person is proud of her accomplishments sa counterinsurgency tsaka anti-terror efforts, she should avail of this opportunity to explain. Sana, kasi di naman na siya kasama sa upcoming DepEd budget briefing. This will also set a bad precedent na kung nag-resign ka sa isang posisyon ay hindi ka na pwedeng matanong sa kung paano ka gumamit ng pondo na ikaw din naman yung nag-propose. Also, Madam Chair, yung DepEd confidential funds, that's in line with her role as NTFL co-vice chair, kahit nga wala naman yung posisyon na yun sa EO70 of 2018. Pero given na ganun ka aktibo ang vice-presidente sa ganung usapin. So, Madam Chair, again, gusto lang nating i-present na yung table natin kanina kasi doon natin mapapakita na meron ding lumilitaw na pattern gaya ng na-raise ni Congresswoman Sonsing dito naman sa DepEd confidential funds, may pattern din. So, ma-present po sana natin ang table. Ayan. Balik po. Ayan, oo. 37.5 million no, sa bawat quarter. Ganun po ka-exact, Madam Chair. Pero, similarly, sa nabanggit din kanina ni Kong Rog, kahit sa DepEd, Madam Chair, for 2023, fourth quarter, hindi na rin ginamit yung confidential funds for DepEd. Kaya, Madam Chair, can we confirm sa part po ng COA, I'll address this question to COA, na nag-issue po kayo ng audit observation memo for DepEd confidential funds for third quarter of 2023. Madam Vice President? It's Sorry, to COA. ASCOM, Juliano. Madam Chair, I have no personal knowledge about the audit of Intel and Confidential Fund, but maybe it's in the compliance report submitted by COA to the subpoena issued by the House of Representatives. So, hindi po, wala pong knowledge ang ating rep ngayon from COA na nabanggit po doon, and I quote, "The propriety of the transactions could not be ascertained as the submitted liquidation reports were not fully supported with complete and proper documentations as required under Joint Circular number 2015-01. Hindi po ninyo yun makakonfirm? Opo, hindi po ako nag-audit. Selected lang po yung... But you represent the agency in this budget briefing. So supposedly you can confirm or ascertain yung ilan sa mga nasa site na galing din naman sa COA. I have the records, Your Honor, about of the transactions and the details of the audit. Madam Chair, I think the answer will not suffice. Can we request or even give a brief amount of time from our representative from COA tungkol po sa matter na ito para po ma-confirm nila? Madam Chair, as already explained earlier, the purpose of my presence here is to give the rationale about the compliance of COA to the subpoena to STECOM. I'm not the official who supervises the Intelligence and Confidential Audit Unit because it is a dedicated unit solely for confidential funds. It could not be seen by other officials except the staff of the Intelligence and Confidential Funds Audit Unit. Okay, so ganito na lang, Madam Chair, since ang basis po natin ay galing din naman sa documents na pinrovide ng COA dahil dun sa ating subpoena sa STECOM, then I move, Madam Chair, na kung meron ng updates from COA regarding the deficiencies of the Office of the Vice President sa DepEd confidential funds for third quarter of 2023, ay formally ma-inform po ang Committee on Appropriations. I so move, Madam Chair. I reiterate my motion. It's an action for DepEd. COA, Madam Chair. Yes, to provide us with updates given na meron siyang audit observation memo on that confidential fund, ibig sabihin ongoing pa yung evaluation process, then kapag may mga updates ay formally i-provide yon sa committee, Madam Chair. Before we rule on the motion, ASCOM, is this something that can be done? If it's a pending audit, it is within the exception of the
COA circular on the release of documents. I said, Madam Chair, after, ibig sabihin, pag may mga concrete updates na, saka mag-provide ng update sa komite na ito. So we will allow COA to proceed with due course sa dapat pa niyang gawin after that audit observation memo. Tapos kung may concrete updates, Madam Chair, yun yung i-provide dito sa komite. Okay, so ASCOM, could you submit as required by the Honorable Manuel? Madam Chair, we will wait for the official document from the from the Committee on Appropriations, and then we will study it and comply if there's no legal impediment or violation of our own rules. Is that a sufficient response? Yeah, I think that would suffice, Madam Chair. Thank you. Next topic, Madam Chair, since ang gusto ng OVP ay 2025 budget, mapag-usapan din natin siya maliban dun sa past budgets. Madam Chair, I'd like to discuss yung 10 million peso project na children's book. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. Madam Vice President. Madam Chair, all the answers are, wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. I Representatives told to the resource decide on the person to proposal tell this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. Yan ang nangyayari kapag Honorable hindi I na did not narinig. ask a question. I asked the resource person to tell the name. Pero baka hindi pa nadidistinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tinutukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po iyan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din, yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest, hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per writers. Kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive, para yung elements pinatong lang sa background. Tapos, low value ito for illustrations. Kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng author. When in fact, for a children's book, magkasing bigat po ang papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umasta ang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-i-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book na pinopropose na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Hindi po siya actually ay makabata. Ano? Kaya, Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at halimbawa, kung totoo pa kayo sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang Vice Presidente. Pwede pa nga may special edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro, and I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So, ako, personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So, yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. Ma'am, the name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lebron Urica, for an author of a children's book about friendship, she doesn't seem to be friendly. Pahayag naman ito per Mary, thanks VP Sara sa pagpapakita sa mga walang kwentang tropo na may katapat sila. Sana ganito ang mga susunod na resource speaker, huwag kayong matakot sa pambubuli nila.
Nasaan ay yung mga kalogo na marinig lang ang gusto nila pero wala namang obvious na ambag sa bayan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Anna Grace, the fact that many Filipino are still supporting Sara. Ginagawa niya lang kayong joke guys, simple questions needs to be answered simply. Anyways, I know di pa rin kayo magigising next election. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.